Welcome po mga kakuya. No? So pakinggan po natin si Father po mga kaya dating born Bluetooth again connected. na ngayon isang pari na sa Katoliko po mga kuya. Pakinggan po natin siya po mga kuya. Ako po'y dating pastor ng born again. Na-convert ako sa inyong relihiyon. Lumilipat naman kayo sa pinanggalingan ko. Kaya nga, nagtataka ako 6 years po tayong pastor ng born again at ngayon po, 18 years na po tayong pare. Misyonero po ako pare. Ano po? Ngayon ang tanong, anong ginagawa ng isang pastor ba't lumipat sa inyo? Okay lang sana kung miyembro. Ang dahilan, karma. Alam niyo yung karma? Opo. Ano? May balik sa yung masama. Very good. Kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Napakayapang ko kasi nung araw. Hanggang ngayon naman. Hindi naman, pare. Kasi po, delikado pala yung maraming alam, yung mayabang. Totoo po. Nangyari sa akin. Kasi palagi ako nananalo sa debate. Dapat pala lawyer, Father. Hindi kasi nga, karamihan ng mga Katoliko kasi walang alam sa pananampalataya. Huwag naman magagalit. Ano? Ang sabi ni Jesus, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Karamihan kasi ng mga Katoliko, mas kabisadong talambuhay ng mga artista kaysa kay Kristo. Kaya pag nabasahan ng kapitulo, versikulo, lumipat ka na. Sa dami ng nakadibati ko, palagi ako nananalo, nakarma ako. Nagpadala ang Panginoong Jesus ng pinakamagaling niyong katikista. Kamukha mo. Ang pagkakaiba, buhay ka pa, patay na siya. Okay? Ang pangalan niya, Maria. Hindi pa siya katandaan. Pero ang tawag sa kanya, Lola Maria. Ngayon, nung magsimula kami magdebate, gusto ko kagad tapusin. Kasi pag ikay nakikipagdebate sa iba't ibang relihiyon, ang labanan, pahina sa Biblia. Ito labanan ni Sitas. Karamihan kasi ng mga Katolikong binabasa dyaryo, tsaka pocket books. Mga lalaki naman, tik-tik. Hindi nagbabasa ng Biblia, kaya huwag naman magagalit. Ito karanasan ko pasaway pa sa pananampalataya. Ang labanan, Sitas, kailangan pag nakipagdebate, kailangan makita sa Biblia. Pag hindi maniniwala. Tayo kasi mga Katoliko ganito. Sasabihin sa atin ng ibang sekta, pakita mo, ikaw maghanap, paperapo mo pa ako, basta nandyan. Si Lola Maria, sabi ko, umpisahan na natin. Alam niyo, sabi ni Lola Maria, Pastor, manalangin muna tayo. Tingin natin ang banal na Espiritu para ang pag-uusap natin matiwasay at lumabas ang katotohanan. Tumama sa akin. Sapul. Kasi yung mapagpakumbabang tao, tumatama yung salita sa mayayabang. Tumama na sa inyo. Natatama ka lang sa akin Okay? At siya pa ang nagdasal. Napakaganda ng pagdarasal niya. Talagang tumama yung Espiritu Santo. Lahat ng tinanong ko, nasagot niya sa Biblia. Kaya, nagpabinyag ako at naging Katoliko pang pare. Amen. Sa born again, kaya maraming lumilipat na Katoliko kasi madali ang kaligtasan. Manampalataya ka lang na si Kristo ay Panginoon mo at Diyos mo, maliligtas ka na. Sa kanila kasi pananampalataya, maliligtas ka na. Nung malipat ako sa Katoliko, mali pala. Napakamali pala yung turo namin nung araw. Ngayon, madalas tayong magkwento. Pero ang Panginoon, pag nagkwento, totoo. Tama? Opo. Nagkwento po ang Panginoon. Lucas, Kabanata 12, talatang 8 hanggang 16. Ano ang kwento ng Panginoon? May isang mayaman na may malawak na lupain. Sagana ang ani ng kanyang lupain. Ang problema ng mayaman, saan dadalhin yung kanyang inani? Laki ng problema ng mayaman. No? Problema natin, paano kakain? Problema ng mahirap, saan kukuha ng pagkain? Palalahanan ka, nasusunod ka na. Ganun lang ang buhay. Ngayon, ang tanong eto, tatanungin kita. Ate,
Sensya ka na, dalito ko. Tatanungin kita, tumayo ka. Alam mo ba ang mangyayari pag namatay ka? Hindi. Okay. Kasi karamihan ng iba't ibang sekta, pag napunta sa bahay mo, ito ang sinasabi nila. Kay iglesia, kay born again, ito ang sinasabi. Ligtas ka na ako! Di ba ganyan palagi sinasabi nila? Ba hindi pa, mag-born again ka. Ano po? Ganun pala, mag-iglesia ka, ligtas ka na. Oh, tingnan natin. Ano po? Kayo. Ano ang maganda? Bago ka namatay, nalaman mo ang mangyayari sa iyo, o namatay ka sa mo nalaman? Ulitin ko. Anong maganda? Bago ka namatay, nalaman mo ang mangyayari sa iyo, o namatay ka sa mo nalaman? Mamatay ka na. Namatay. Okay, medyo confused siya. I will give you 3 options. Phone a friend, 50-50, asking questions. Ano? Ano? Oh, call a friend. Walang signal dito. Ano ang sagot mo kanina? Matay. Bago. Sigurista ka rin ano. Eh dapat lang. Pagkaluluwa na ang pinag-uusapan, maging sigurista tayo. Ngayon, walang nakakaalam daw kung ano ang mangyayari. Pero, sang-ayon sa ating pananampalataya at nakasulat sa Biblia. Kaya nga nung pastor pa ako ng born again, ang kinakatakutan naming ipangaral, Mateo, Kabanata 25, talatang 31 hanggang 46. Pag may pumunta sa inyong iba't ibang sekta, ipabasa niyo yun, aalis na sila. Kasi hindi pinapangaral yan eh. Kasi pag binasa nila yan, magkakabistuhan. Yan pala ang mangyayari pag tayo namatay. Ulitin ko ha, Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Ano po yun? Pag tayo, nagmamadali ka? Ito ang kwento nito. Parang nagmamadali ka. Father MA tayo. Okay. Pag tayo pala'y namatay, hindi itatanong ng Panginoon kung ano relihiyon mo. Hindi naman importante sa Panginoon kung iglesia ka, kung katoliko ka, born again ka, o Muslim ka. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.